Ang autumn ng Japan usually starts and lasts from 3rd week of November up to 3rd week of December. Ang mga bulaklak at mga dahon ng puno ay matitingkad at nagpapalit ng kulay, simbolo ng pagpalit ng panahon. Malasini ang feel sa season na ito, sinamahan pa ng malamig na klima. First time ko to travel in Japan, and I try to get the most out of it for 9 days. Sa unang part ng ating kwento ay focus muna tayo sa 4-day tour sa Osaka, Nara at Kyoto. Samahan niyo ako, let's go! Before anything else, I book almost everything through Klook. This includes our hotel, tours, activities, and transportation. For discounts, you can save on use I only have Klook. Para naman maging swift ay yung journey sa Japan, make sure na you have a valid tourist visa and kumpletuhin a day before your travel ang requirements ng immigration at customs ng Pinas at Japan online. Make sure to create your e-travel account sa egov.ph at sa Visit Japan web. Nasa description page ang links. Inumpisahan namin ang paglalakbay sa day 1 mula Pangasinan papuntang Manila at Manila to Osaka. Pagdating ng Kansai International Airport ay nag-transfer kami sa Nankai Limited Express Rapid Train na siyang fastest option going to Namba, Osaka area. Nabook ito sa Klook for only 501 pesos and may free na 1 gig eSIM na siyang ginamit pang navigate sa Japan. Pagdating ng Namba Station ay naglakad ng 8 minuto papuntang Osaka Fujiya Hotel. After mag-check-in ay lumarga ng Dotonbori that is 3 blocks away from our hotel. Nag-ikot-ikot at hinanap syempre si Glico. Nakaka-proud makita ang iconic running man lalo na kung malalaman mong ang inspirasyon dito ay isang Pinoy. Yes, you heard that right. This 80-year-old landmark is inspired by Fortunato Catalon who is a Filipino runner popular in his times. Day 2, nag-tour naman kami sa Nara and Kyoto. We book a day tour via Klook and kasama na dyan ang pick-up and drop-off sa Nippon Bashi Station, bus ride, English-speaking guide at tour sa key areas. Our first stop, Nara. Bida sa lugar na ito ang mga deers. Pinapaniwalaan silang nilalang na pinakamalapit sa Diyos kaya ganun na lamang ang pag-aalaga nila sa mga ito. Sa halagang 200 yen, pwede mo na silang maibili ng espesyal na cookies na gawa lamang para sa kanila. Pagbabaw sila ng kusa para humingi ng cookie. Next, Fushimi Inari Shrine ng Kyoto. Andito din ang popular na tens of thousands of torii gates. Dahil day tour, napakaraming tao. Kanya-kanyang diskarte makahanap ng right spot. Sunod ay ang Arashima, where you can find Togetsuki Bridge, Bamboo Forest, Scenic Mountain and River at marami pang iba. After ng tour, bumalik ng Dotonbori at nag-dinner sa bagong bukas na branch ng Kamakura. They offer Japanese dishes na affordable at delisyoso. Sulit ang kanilang set ng uwishi ramen, karage at fried rice for only 1,300 yen. Sa day 3, Mino National Park naman ang aming pakay. Hindi kasama sa Osaka Metro ang spot na to pero 240 yen lang naman ang extra mong babayaran. To get to this destination, sakay ng tren pa Umeda Station, transfer to Hankyu Line going to Ishibashi Handai Mei, and another transfer to Minoo Station. Mula station, maglakad ng 1.9 km for 30 minutes para makita ang pinagmamalaking Minoo Falls. Kaya talaga namang napakaganda at scenic. Dahil konti ang turista, niramnam ang park buong araw. Mahaba naman ang aming listahan para sa day 4. Una na dito ang Osaka Castle. Sa garden pa lang, ay panalo ka na itagdak mo pa ang Scenic River. Di na kami nagtagal dahil sa dami ng tao at dahil bumuhos ang tuloy-tuloy na ulan, isang spot na lang ang aming naisingit sa aming destinasyon. Ito ay ang Umeda Sky Building. Parang nasa ibang dimensyon pag natry mo ang kanilang escalator. Maganda din mamasyal pag takip silim para makita mo ang kanilang malaking LED Christmas tree. Ang aming day 5 ay papuntang Tokyo. Ikukwento ko paano ang transfer, sa hotel, paano makakatipid, at ano pwede puntahan at pwede gawin. Kaya abangan. For now, i-claim mo na ang pagbisita sa lugar na ito at matutupad din yan in due time. So, i-plan mo na yan. Let's go!